dapat kilalanin na tayo as the most resilient people on earth. Dahil taon-taon, siguro mga 24 bagyo yan. Ilang putok ng bulkan, ilang lindol ang sumasalanta sa atin. No? Alam mo, ang Pilipino, iba ang Pilipino talaga. Bagamat alam natin na maraming kahirapan pagdating sa mga dilubyong ganyan, meron talaga tayong ibang pananaw sa daigdig na talagang tayo'y nakatira sa isang arkipelago, sa mga isla, at talagang kabahagi ng buhay natin ang ulan, lindol, at pagputok ng bulkan. Kaya nga sa gitna ng kalamidad, nakukuha pa ng marami na talagang ngumiti, no? Na lumangoy sa baha, no? Na talagang wow, parang resort swimming sila, no? Maraming ganyan. Well, ako mismo, gusto ko talaga yung ulan. Gusto ko yung ulan kasi hikain ako kapag dumarating ang bagyo, siguradong malilinis ang hangin, no? Pero iba ang pananaw natin. Alam mo yung mga Amerikano, kung sila'y tatamaan ng ganitong karaming bagyo, naku siguro talagang wala na. Mawawalan na sila ng pag-asa. Pero dahil tayo mga Pilipino, alam natin na kabahagi ng buhay yan. Kasi alam mo yung, bagamat tayo yung sinakop ng mga Amerikano, ng mga Espanyol, yung pananaw natin na bilang mga Pilipino ay kabahagi pa rin tayo na mas malaking ecosystem kumbaga, no? Na hindi nasa kamay natin ang lahat ng pangyayari sa ating buhay, na tayo kabahagi ng inang kalikasan at kaya tayo parang nakakasakay kumbaga sa kahit anong pagsubok na binibigay sa atin ng Panginoon. Tsaka siyempre yung pananampalataya pa rin natin na pangangalagaan tayo ng may kapal. No? So tingin ko nga, let's give ourselves a big pat on the shoulder na talagang ang galing mo mga Pilipino. Dahil kayo kahit anong mangyari, kakayanin natin at tayo nakakabago. No? Yan po yung tinatawag na disaster resilient population. Congratulations sa ating lahat at ipagpatuloy po natin ang ganitong resilience. No? Pero dapat po, huwag pa rin magpabaya, mag-iingat pa rin, makinig pa rin po sa mga weather forecast at syempre maging laging handa. Patunay dyan yung mga nakikita natin na nakangiti pa rin yung ating mga kababayan sa kabila ng problema. Hindi lang kalamidad, kahit anong uri ng problema. Yung iba pa nga nagbabasketball sa gitna ng baha. At marami pang mga ginagawa, nasa online yan. Pero isa sa mga lugar dito sa Pilipinas, sa attorney na may sasabi natin na talagang expert na, sanay na, dyan sa lugar ng Batanes. Kung saan yung mga bahay nila, yari na sa bato talaga. At saka yung bilog na sinasabi ko, no? Sana ang lugar gaya ng Catanduanes, no, pag-aralan na rin kung ano yung naging karanasan ng Batanes, no? Kasi sa Batanes talaga parang every other day ata, every other week merong bagyo, no? Pero marunong silang mabuhay kasama ang mga bagyo, no? I think that is what resilience means, to live with the wrath of nature, no? Maliban dyan, parating may mga naghahanap sa Pangulo, every merong bagyo. Bakit kaya gano'n na, attorney? Parang nag-umpisa ito panahon ni Pangulong Duterte. Sila ba talaga ay naghahanap sa Pangulo o gusto lang talaga nilang manira sa gobyerno? Ang tawag po dyan, mga pinklawan at dilawan. Alam nyo, ang problema nila, hindi na sila makaantay na makabalik sa pwesto. Dalawang eleksyon na silang sumapi, pareho naman silang talo, pero ang gusto nila talaga, mapalitan lang ang kahit sinong Pangulo na hindi nila ibinoto. Yan po talaga ay, ang dahilan yan ay hindi matanggap na sa demokrasya, yung nakakaraming pumipili ng leader. At ang gusto nila talaga, patalsikin ang kahit sino na hindi kanila kaalyado. Yan lang po explanation dyan. Tanggapin na po natin. Yung mga dilawan, mga pinklawan na yan, hanggang hindi makaupo, yung gusto nilang umupo, kukontrahin nila ang gobyerno. Kasama na rin dyan yung mga komunista na alam natin na oportunista at nakikipagsabuatan sa kahit sinong magiging kalaban ng gobyerno. Itigil nyo na po yan. Yan po ang last na kinakailangan natin sa panahon ng kalamidad, yung negativity ninyo. At sana po sa susunod na maghahanap na naman kayo sa Pangulo. Bakit? Ano ba gusto nyong mangyari pag may bagyo? Gusto nyong lumabas ng Pangulo na matangay ng bagyo? Siguro yun ang panalangin ninyo. Gusto nyong madala ng landslide, madala ng tsunami. Kaya gusto nyong humarap sa gitna ng kalamidad ng Pangulo. Mali po yan. Sa kahit anong management course na kukunin ninyo at mag-enroll kayo nang hindi kayo ganyan na mangmang, pag merong kalamidad, hindi kinakailangan na ilagay ang sarili ng Pangulo sa gitna ng kalamidad. Kinakailangan nga siya isang nasa ligtas na lugar at siya yung talagang nagsusupervise ng relief efforts ng ating gobyerno, no?
So yung mga hanggang saan ang Pangulo, hashtag hello, dapat palitan nyo yan. Hindi manalo at hindi makaantay, makaupo uli sa pwesto, hashtag Tinklawan, Dilawan. Tigil nyo na po yan, walang kwenta yan. Makakarma lang kayo niyan. At baka mamaya kayo pang madilubyo dyan. No? So wag na po, sa panahon po ng kalamidad, dapat pagkakaisa po. Kinakailangan nagtutulungan. No? Kinakailangan po, ginagamit natin ang social media para magbigay ng tulong. Kung mayroon tayong nalalaman sa social media na kinakailangan ma-rescue dahil nasa bubong na ng kanilang mga bahay, yan po ating yan po ang ating bigyan ng pansin, wag yung politika. Ang politika po, kada 3 taon lang yan. Pero pagdating sa Pangulo, kada 6 na taon lang po yan. Hindi ko po inaalis na importante ang politika. Pero ngayon po, wala pa namang 6 na buwan ng Pangulo sa pwesto. Hayaan na muna natin siya, no? At makipagtulungan na lang tayo. Natalo po kayo Natalo kayo na saksakan ng ang lamang ng ating presidente. Live with it po. Accept it na po. Dahil baka babuang po kayo. Dahil 5 kalahating taon pa yan, no, na talagang kailangan tanggapin nyo na hindi nanalo inyong kandidato. At habang di kayo nagbabago, nato-turn off kasi yung tao Hindi nyo ba naintindihan? Siguro hindi nila napapansin kaya sila talo ng talo ngayon. Yung kanilang superior attitude ba na sila lang ang tama, turn off po yan. Kaya kung gusto nyong manalo, itigil nyo na po yung kayabangan yung yan, no? At makipag-isa na lang sa buong sambayanan pag merong kalamidad. At nasaan po ang Pangulo? Nandun po, nag-supervise ng relief efforts. No? At matapos ang bagyo, lumipad po, tinignan ang mga pangangailangan, ang extent of damage. Yun naman ang dapat gawin ng presidente. Alam naman mag-helicopter siya habang bumabagyo. Unless gusto nyo talaga mamatay na yung presidente. Napakasama talaga ng mga buti ninyo. Attorney, kung yan yung kanilang pananaw, ano pang magiging silbi ng mga cabinet secretaries? Dahil alam niyo po, ang punto talaga, kapag ayaw. So every opportunity, talagang pupulaan yan. No? Itigil nyo na yan. Nabubuwisit na po ang taong bayan sa inyo. Kaya nga dati, hinalal naman ang inyong kandidato dahil merong pangangailangan para sa pagbabago. Pero ngayon po, wala naman pong pangangailangan sa pagbabago dahil napakalaki ng mandato ng presidente. Tanggapin po ang realidad. Maging politically resilient. Yan po ang kinakailangan sa ating oposisyon. Dahil lalong liliit ang inyong hanay kung ganyan pula lang ng pula for the sake of pagpupula. Gaano, attorney, sa tuwing may kalamidad, hindi lang siguro sa Pangulo, gaano ba kahalaga na ang isang opisyal ng gobyerno ay personal na makita ng mga tao mismo sa tuwing hinahagupit at sila nasa epekto nga nitong kalamidad? Hindi natin inaalis na gusto ng taong bayan ng assurance na naririyan ng gobyerno para magbigay ng paninilbihan at mga pangangailangan. Pero yung gusto nilang makita na sa gitna ng bagyo yung tao, hindi ko maintindihan kung bakit. Dahil linalagay mo sa, kumbaga, peril yung Pangulo. No? Hindi naman nawala ang Pangulo. Nakipag-zoom naman siya. Ano bang gusto pa nila? Gusto nilang makita kasi na nandun siya sa ilalim ng ulan at nandun siya hinaharap yung hangin. No? Bakit? Bakit mo ilalagay sa banta ng buhay niya ang presidente? No? Sapat na po na alam ng taong bayan na nagmo-monitor ang gobyerno, alam ng taong bayan na handa ang gobyerno dahil naka-preposition ang ating mga humanitarian assistance. Alam niyo naman yung pulisiya ng DSWD, dati na po yan, panahon pa po yan ni Presidente Duterte. Naka-stockpile na po yan sa lugar na palaging binabagyo. May stockpile po tayo sa Tacloban, may stockpile tayo sa Car, may stockpile tayo sa Kabikulan. Lahat po yan, handa sila dahil taon-taon, statistically, alam na natin yung tatamaan ng bagyo. Paminsan-minsan, gaya na nangyari sa Maguindanao, hindi naman po madalas mangyari na ganun kataas ang baha at ulan sa lugar na gaya ng Maguindanao. Yan po ay talagang dulot na ng climate change na tinatawag. Pero hindi po ibig sabihin na walang preposition relief goods po dyan. No? Dahil ang Mindanao naman po isang isla. So nariyan naman po yung buong Mindanao kung saan maraming mga preposition goods. No? Sa Maguindanao, alam ko, pinakamalapit na mga preposition goods dyan, nandyan po ang Cagayan de Oro at nandyan po ang Butuan. No? At alam ko, meron din kahit paano naka-preposition na rin sa Maguindanao at sa Cotabato dahil yan naman po ay seat of government ng BARM. So hindi po pwedeng mawala. No? So sa akin po, wala pong silbi ang nasaan si Presidente, hashtag, kung hindi, hashtag, hindi makaantay na makabalik sa pwesto.